Sa palagay mo ba ay ipinaglalaban ng dyablo ang layunin ng Diyos para sa iyong buhay? Nakipaglaban ka na ba sa mga ugali na hindi naayon sa kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Iyon ay dahil ang dyablo ay nakikipaglaban sa iyong isip pagkatapos mong makita ang magagandang bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang karanasang ito ay karaniwan sa maraming tao dahil naayon ito sa alituntunin ng buhay na nagsasaad na kapag mas marami ang dumarating, mas maraming pagpapala ang katumbas ng higit na atensyon mula sa dyablo. Ngunit laging iba ang kaso sa mga anak ng Diyos dahil tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. So, we're not fighting from the side of defeat but the victory side. Ngayon, ibabahagi namin kung bakit at paano nilalabanan ng dyablo ang iyong isip at ang mga praktikal na paraan kung paano mo mapapanalo ang mga laban na iyon at ma-access ang lahat ng binalak ng Diyos na ibigay sa iyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, maglaan ng ilang segundo upang mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa iyon. I-click ang notification bell para sa mga update kapag nag-upload kami ng bagong video. Huwag kalimutang i-like, mag-drop ng komento, at ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at sinumang tao na sa tingin mo ay pagpapalain ng video na ito. Pagpalain ka ng Diyos. Mayroong dalawang makapangyarihang puwersa sa buhay ng sinumang tao, ang Diyos at si Satanas. Habang nandyan ang Diyos para tulungan ka, protektahan ka, at tiyakin na mayroon kang kasiyasyang buhay sa lupa, si Satanas ay nasa labas na nagpaplano ng kabaligtaran. Hindi katakatakang sinabi ng Biblia sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at manira. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Si Satanas ang magnanakaw sa buhay ng lahat, ninakaw ang lahat ng mabubuting bagay na ibinigay ng Diyos sa kanila. Palagi siyang nagmamanyobra sa iyong isipan kapag naramdaman niyang may magandang darating sa iyo. Dinudumhan niya ang iyong isip ng mga hindi kailangan at walang kabuluhang mga isyu na ginagamit upang makaabala sa iyo mula sa Diyos. Ang bawat mabuting bagay ay nagmumula sa Diyos, at ang pagpapala ng Diyos ay walang kalungkutan. Inaaway ka ng dyablo dahil ayaw niyang maabot mo ang bagong antas na dinadala sa iyo ng Diyos. Ang Diyos ay nagplano ng napakaraming kamangha-manghang bagay para sa iyo, higit pa sa iyong naiisip, ngunit ang kaaway ay laging nakakahanap ng paraan upang ilayo ang iyong atensyon sa Diyos sa napakahalagang oras sa iyong buhay. Huwag maging mangmang sa mga pakana ng dyablo. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit ang dyablo ay nababatid kapag may magagandang bagay na mangyayari sa iyo. Nakikita niya ang mga palatandaan, at ang mga palatandaang iyon ay kung ano ang hindi mo maaaring seryosohin. Kaya, isang bagay na ginagawa niya kapag nakita niya ang kamay ng Diyos sa iyo ay labanan ang iyong isip sa pamamagitan ng paggambala sa iyo. Maaaring magsimula siya sa pagpapahina sa lahat ng iyong mga panlaban, pagsira sa iyong buhay panalangin at pakikisama sa Diyos. Bombombahin ka niya ng napakaraming dahilan para maging tamad at hindi gawin ang lahat ng dapat mong gawin sa tamang oras. Hikayatin ka niya na simulan ang pamumuhunan ng iyong oras at lakas sa mga kalokohan. Ang lahat ng ito ay kanyang mga diskarte para maalis ang iyong kapangyarihan mula sa iyo upang kapag ang Diyos sa huli ay nagdala ng mga pagpapala, maaari niyang agawin ang mga ito mula sa iyo. Maging maingat at laging maging sensitibo sa iyong panahon. Itigil ang pagiging pabaya sa iyong buhay, o ang dyablo ay manalo sa iyo. Laging unawain na ang Diyos ay nakatuon sa pagpapala, pagtataas, at pagpapaunlad sa iyo sa lahat ng iyong mga pagsusumikap, kaya dapat kang manatiling malapit sa Kanya. Inihanda ng Diyos ang tuktok para sa iyo, ngunit hindi mo dapat kalimutan na habang dumadaan ka, mas maraming mga laban ang iyong kinakaharap. Ang tagumpay sa buhay ay umaakit ng mas maraming haters at espiritual na pakikidigma, kaya dapat kang maging maingat. Sinasabi ng 2 Samuel 5:17, nang mabalitaan ng mga Filisteo na si David ay pinahiran ng langis na hari sa Israel, sila'y umahon ng buong lakas upang hanapin siya, ngunit nabalitaan ito ni David at bumaba sa kuta. Walang pakialam ang mga Filisteo kay David o kung ano ang ginagawa niya noong nag-aalaga siya ng mga tupa ng kanyang ama.
Hindi nila gaanong pinansin si David habang siya ay tumatakbo mula sa iba't ibang kuweba na nagtatago kay Haring Saul. Ngunit sinimulan nila siyang hanapin noong siya ay naging hari ng Israel. Gayon din, nakakaakit ka ng maraming mga kaaway kapag naabot mo ang taas sa buhay. Kung nagdarasal ka para sa anumang tagumpay o pagpuntirya sa anumang nangungunang posisyon, maging handa para sa higit pang mga laban. Wala kang pagpipilian sa bagay na ito. Hindi mahalaga kung hindi ka mahirap, dapat mong maunawaan na ang buhay ay isang labanan. Hindi rin mahalaga kung gusto mong maging tuktok sa buhay o hindi, wala kang mapagpipilian dahil, bilang anak ng Diyos, ginawa kang maging ulo at hindi buntot, upang maging nasa itaas lamang, at upang maging kakaiba sa anumang ginagawa mo. Kung naisip mo na hindi mo gusto ang anumang mga problema, o mas gusto mong maging karaniwan sa buhay, kaysa harapin ang mga labanan, dapat mong malaman na mayroon ng pag-atake ng takot sa iyong isip. Ngayon, ang tanong ay, bakit pipiliin ng dyablo na labanan ang iyong isip? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, nagpasya siyang itakda ang kanyang armory at makipagdigma laban sa iyong isip. Bakit? Siguro dahil hindi niya ma-access ang iyong espiritu, o hindi niya makontrol ang iyong laman. Paano ang iyong mga kaaway? Pagod na ba siyang gamitin ang mga ito laban sa iyo? Ito ang lahat ng mga tanong na haharapin natin sa lalong madaling panahon. Ang usapin ng tadhana at kadakilaan sa buhay ay seryoso sa paningin ng Diyos at ng dyablo. Kaya naman hinahanap ng dyablo ang pinakamakapangyarihang bahagi ng iyong buhay kung saan maaari kanyang pigilan. Alam ni Satanas na kung mahawakan niya ang iyong isip, kung gayon siya ang may kontrol sa iyong buong buhay. Pinipili niya ang iyong isip dahil ito ang powerhouse ng iyong buhay. Ito ay ang lugar na kumokontrol sa lahat ng mga katangian na gumagawa ng isang tao kung sino sila. Iyon ang dahilan kung bakit parehong gustong kontrolin ng Diyos at ng dyablo ang lugar na iyon. Bilang anak ng Diyos, binibigyang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo ang iyong isip upang isagawa ang layunin ng Diyos. Hanggang sa ang isang tao ay ipanganak na muli, ang Espiritu ng Diyos sa kanyang buhay ay hindi aktibo. Binubuhay at kinokontrol ng banal na Espiritu ang iyong isip pagkatapos mong ibigay ang iyong buhay kay Kristo. Gayunpaman, kung ang isang born-again na Kristiyano ay huminto sa pagpapasigla sa kanyang espiritong tao, binibigyan niya ng pagkakataon ang dyablo na kontrolin ang kanyang isip, na kadalasang nakapipinsala. Tulad ng alam nating lahat, ang isip ay ang tanging bahagi ng buhay na nag-isip, nakadarama, nakikiramdam, nag-isip, naaalala, at nagnanais, na sumasaklaw sa kabuuan ng mga pangyayari sa isip. Ang lahat ng mga katangiang ito ng pag-iisip ay ginagawa itong isang kakila-kilabot na nilalang na nagsisiguro sa paglalatag ng agenda ng Diyos para sa buhay ng isang tao. Hindi maisakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin para sa iyong buhay kung ang iyong talino, emosyon, pangunawa, at memorya ay laging nalilito sa mga bagay na walang katuturan at maruruming bagay. Hindi niya maaaring ilagay ang isang ideya na magpapabago sa mundo sa parehong isip na nagkikimkim ng kapaitan sa isang tao o natupok ng pagnanasa at mga adiksyon. Dapat mong pagtagumpayan ang mga laban ng iyong isip bago maging lahat ng bagay na binalak ng Diyos para sa iyo. Ang sabi ng Biblia sa 2 Corinthians 1:5, aming winawasak ang mga argumento at ang bawat pagkukunwari na lumalaban sa pagkakilala sa Diyos, at binibihag namin ang bawat pag-iisip upang gawin itong masunurin kay Kristo. Ang kasulatang ito ay kumukuha ng tatlong mahahalagang katotohanan na nagpapatunay na ang isip ay isang larangan ng digmaan. Una ay ang katotohanang may mga pagtatalo, at ang pagtatalo ay nasa pagitan ng Espiritu ng Diyos at ng tinig ng dyablo. Maaaring napansin mo na laging may dalawang magkasalungat na mungkahi sa iyong isipan kapag gusto mong gumawa ng mahalagang desisyon, mga argumento ng puwersa ng liwanag at kadiliman. Gayunpaman, ang Espiritu ng Diyos ay palaging mananalo sa kapangyarihan ng laman sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Ang isa pang mahalagang katotohanan na itinuturo sa atin ng kasulatan ay mayroon ding mga pagpapanggap. Ang dyablo ay isang mapagpanggap at isang sinungaling, walang katotohanan ang kanyang bibig.
Palagi siyang nasa isip mo, bumubulong ng mga maling alegasyon tungkol sa mga tao at dinudumisan ang iyong isip laban sa kanila. Palagi kanyang bibigyan ng negatibong pangunawa sa mga bagay o tao dahil sa mga nakaraang karanasan mo sa kanila. Isipin na niloloko at pinagtaksilan ng isang tao mula sa isang partikular na bayan, at ikaw ay napakapait na nanumpakang hindi na muling magkakaroon ng anumang negosyo sa sinuman mula sa bayang iyon. Samantala, pinaplano ng Diyos ang iyong pagpapala sa pamamagitan ng partikular na bayang iyon. Iniwasan mo ang lugar na iyon at inihiwalay ang iyong sarili sa sinumang may kinalaman dito, hindi mo alam na tumatakas ka sa iyong pagpapala. Iyan ay isang pagkukunwari ng kaaway sa trabaho para nakawin ang iyong pagpapala. Ang mga pagpapanggap na iyon ay maaaring magbigay sa iyo ng mga makatwirang dahilan para gumawa ng masama upang maalis mo ang iyong sarili sa pagpapala ng Diyos. Dapat mong protektahan ang iyong isip sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong relasyon sa Diyos araw-araw upang ang Kanyang Espiritu ay patuloy na mamahala sa iyong puso na hindi nagbibigay ng puwang para sa mga kalokohan ng dyablo. Gayunpaman, kapag sinimulan mo ang pagpapabaya sa iyong espiritual na buhay, inaanyayahan mo ang dyablo na guluhin ang iyong isip at gawing walang silbi ang iyong buhay. Ang mga argumento, pagkukunwari, at bawat salungat na kaisipan na itinatakda ang kanilang mga sarili laban sa kaalaman ng Diyos ay ang mga sandata ng dyablo na nakikipaglaban sa iyong tagumpay sa buhay. Dapat silang dalhin sa pagsunod kay Kristo. Tinatawag sila ng Biblia na mga muog, kaya naman kailangan ng pakikipaglaban para mapagtagumpayan sila. Ngayon, nakikita mo ang maraming mga Kristiyano na nagpapakita ng napakaraming hindi makadiyos na mga katangian, na ang mga isip ay nadumhan ng mga kasinungalingan ng dyablo, na nagreresulta sa isang maling pag-isip at diskarte sa buhay. Ang dahilan ay nahijack na ng mga kuta ng kaaway ang kanilang mga isipan, at kung hindi apurahan, maaari silang mawala ang kanilang kaligtasan at bumalik sa kanilang dating gawi. Naiintindihan ng dyablo ang makapangyarihang sandata ng isip at gagamitin niya ito sa kanyang kalamangan kung hindi ka mag-ingat. Ang pag-atake sa iyong isip ay isang pag-atake sa iyong buong buhay. Wala kang ideya kung ano ang nakataya kung hahayaan mong makuha ka ng dyablo. Dahil ito ay isang away, huwag sumuko. Mayroon kang malakas na backup at gagawin mo ang iyong sarili ang pinakamalaking kawalan ng katarungan kung susuko ka sa iyong sarili. Ang mga kasalukuyang nananalo ay hindi mga supernatural na nilalang na ipinanganak na walang laban o mental na pakikibaka. Maaaring mas masahol pa ang kanilang sitwasyon kaysa sa iyo, ngunit lumaban sila sa anumang paraan. Huwag tumigil sa pakikipaglaban, lumaban at panatilihin ang banal na espiritu na laging namamahala sa iyong isipan. Ang pangalawang dahilan kung bakit nakikipaglaban ang dyablo sa isip ay dahil ang isip ay ang otoridad na kumokontrol sa laman. Ang isip ay gumagawa ng mga desisyon na nangangailangan ng iyong pisikal na mga aksyon. Ano man ang nakikita mong ginagawa mo ngayon ay itinakda ng iyong isip. Hindi mahalaga kung may nagpadala sa iyo o nag-utos sa iyo na gumawa ng isang bagay, hindi ang taong iyon ang kumokontrol sa pagkilos na iyon, kundi ang iyong isip. Ang isip ay kailangang sumang-ayon sa isang tagubilin, kahit sino ang nagbigay nito, bago ito maisagawa ng katawan. Ang isip lamang ang nag-uutos sa iyong mga aksyon at pag-ugali, hindi ang sinuman. Kaya naman ang pinakamahalaga ay kung sino ang kumokontrol sa iyong isip. Isipin kung ang dyablo ay nagtagumpay sa iyong buhay at namahala sa iyong isip, ano ang magiging hitsura ng iyong buhay? Magiging mabuti ba ito? Kung kritikal mong tinitimbang ang iyong mga aksyon at pag-ugali sa mga araw na ito, ipinapakita ba nila na ang Diyos ang namamahala? Maaaring hindi mo pa napapansin o maaaring binabaliwala ang ilang mga katangian, ngunit may mga palatandaan na ang dyablo ay nakikipaglaban sa iyong isip. Ipapakita ko sa iyo ang ilan sa kanila. Ang numero unong senyales na ang dyablo ay nakikipaglaban sa iyong isip ay ang pagkakaroon ng takot at pagdududa. Sinasabi ng Biblia sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng pagkamahiyain, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. Kung palagi kang nabubuhay sa takot at pagdududa sa sarili,
Takot na gumawa ng matatag na aksyon na maghahatid sa iyo sa iyong hinahangad na hinaharap, kung gayon ang pag-atake ng dyablo ay mabigat sa iyong isipan. Bukod sa takot na gumawa ng mga desisyon sa pagtukoy ng tadhana o pagdududa sa iyong kakayahan, maaari ka ring matakot na maulit ang hindi magandang kasaysayan. Ang ilang mga tao ay bumuo ng isang pader ng proteksyon sa paligid ng kanilang mga isip, lahat sa isang pagtatangka upang lumakad sa ilang mga tao. Kung minsan ay nagkaroon ka ng isang pangit na pangyayari sa iyong buhay at ito ay paulit-ulit, kung gayon ito ay dahil ang dyablo ay nagtanim ng binhi ng takot sa iyong puso upang patuloy itong maakit. Alam mo ba na lahat ng tuksong dinanas ni Job ay nangyari dahil sa takot? Alam mo kung paano kumuha ng pahintulot ang dyablo mula sa Diyos para pahirapan siya, ngunit maaaring hindi mo alam kung paano nanalo ang dyablo sa kanyang isip bago ito dinala sa pisikal. Ipinagtapat ni Job sa Job 3:25. Ang kinatatakutan ko ay dumating sa akin, ang aking kinatatakutan ay nangyari sa akin. Bago kumuha ng pahintulot ang dyablo mula sa Diyos na pahirapan si Job, matagumpay niyang nakuha ang kanyang isip sa pamamagitan ng paghahasik ng binhi ng takot sa kanyang puso. At dapat kong sabihin sa iyo ng buong katapatan na kung si Job ay walang takot sa kanyang puso, hindi siya maaaring pahirapan ng dyablo. Ang takot ang isang sandata na inilulunsad ng dyablo sa iyong buhay. Maaaring maakit ng takot ang mga masasamang pangyayari sa iyong buhay kahit na walang dahilan para dito. Isipin ang paghahandang maglakbay sa kalsada kung saan naaksidente ang iyong kaibigan at nabali ang kanyang mga paa. Hindi mo naisip yun dati, ngunit dahil alam ng dyablo kung gaano kahalaga sa iyo ang paglalakbay na iyon at kung ano ang nakatakdang gawin ng Diyos sa iyong buhay pagkatapos ng paglalakbay na iyon, bigla niyang ipinaalala sa iyo ang nangyari sa iyong kaibigan sa daan na iyon para matakot ka. Sa sandaling sinimulan mong pangalagaan ang takot na iyon, inaakit mo ang parehong insidente na mangyari sa iyo. Iyan ay kung paano ginagamit ng dyablo ang taktikang iyon para makuha ang mga anak ng Diyos. Alam mo ba kung bakit babawiin ng Diyos ang kanyang mga plano para sa iyong buhay kung natatakot ka? Dahil hindi mo direktang sinasabi sa Diyos na hindi ka nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Hindi ka naniniwalang maililigtas kanya sa sitwasyong iyon. Iyong ipinagkakaloob ang kanyang makapangyarihang mga kamay ng kabuhayan. Sa palagay mo ay nilikha kanya sa mundong ito bilang isang non-entity o isang mahina at naniniwala ka na wala kang kakayahan sa anumang bagay. Nagdududa ka sa iyong mga kakayahan dahil hindi mo alam kung ano ang ipinuhunan ng Diyos sa iyo at ang laki ng bunga na dapat mong ibunga. Pinahintulutan mong magsinungaling sa iyo ang dyablo na ikaw ay mas mababa na wala ka kung ano ang kinakailangan. Dinadala tayo niyan sa pangalawang paraan ng pakikipaglaban ng dyablo sa iyong isip. Inaatake ng dyablo ang iyong isip upang pigilan ang katuparan ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng maling pag-isip. Ang mga maling pag-isip na ito ay maaaring inferiority complex, mababang pagpapahalaga sa sarili, kawalan ng kapanatagan, pagkagumon sa comfort zone, at isang karibal na kaisipan, kung hindi man ay tinatawag na self-sufficiency. Ang isang inferiority complex ay kapag sa tingin mo ang lahat ay mas mahusay kaysa sa iyo. Nagbibigay din ito ng takot sa iyo dahil, kahit na mayroon ka ng lahat ng kailangan upang manalo sa buhay, natatakot kang gumawa ng isang hakbang. Sa bagay, nasa iyo na ang mindset na hindi mo kayang manalo. Kung ganoon ang pakiramdam ni David sa kanyang sarili, napatay kaya niya si Goliath. Si David ay may lahat ng dahilan upang makaramdam ng kababaan. Mayroon siyang mga nakatatandang kapatid na lalaki sa larangan ng digmaan na mas may karanasan sa larangan ng digmaan, ngunit sapat na ang loob ni David na tumayo laban kay Goliath dahil nasa kanya ang pag-isip ni Kristo, isang pag-isip na hindi sinasalakay ng dyablo. Madali para sa Diyos na dalhin siya sa susunod na antas dahil nakuha na ng Diyos ang kanyang isip sa kanyang sarili. Wala kang ideya kung ano ang gagawin ng Diyos sa pamamagitan mo kung humiwalay ka sa tanikala ng takot at maling kaisipan. Huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo na manalo sa iyong buhay. Ang mababang pagpapahalaga sa sarili ay halos kapareho ng isang inferiority complex ngunit may kaunting pagkakaiba.
Bagamat ang inferiority complex ay nangangahulugan na mayroon kang kakayahan, ngunit sa tingin ng lahat ay mas mahusay kaysa sayo. Ang mababang pagpapahalaga sa sarili ay maaaring mga hulugan na hindi ka naniniwala na mayroon kang ganoong kakayahan. Hindi mo sinasamantala ang mga pagkakataon dahil sa tingin mo ay hindi para sa iyo ang mga ito, at wala ka kung ano ang kinakailangan upang maging isang taong ganoon ang katayuan. Iyan ay isang kakilakilabot na sakit ng isip. Paano maibibigay sa iyo ng Diyos ang pambihirang tagumpay na iyong ipinagdarasal kung hindi ka naniniwala na maaari mong i-host ito? Dapat mong maunawaan na ang Diyos ay hindi lumilikha ng mga mahihina. Noong ginawa Kanya, hiningahan Kanya, inilipat ang Kanyang lakas at karunungan para sa lahat ng posibilidad sa iyo. Kaya nga magagawa mo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa iyo. Ang kawalan ng kapanatagan ay pangunahing sanhi ng mga nakaraang traumatikong karanasan na palaging nagpaparamdam sa iyo na hindi ligtas sa mga taong dapat na nagpoprotekta sa iyo. Ginagawa nitong label na masama ang isang partikular na uri ng tao dahil minsan ay nagkaroon ka ng masamang karanasan sa kanilang uri sa nakaraan. Ang isang babae na maraming beses na nabigo ng mga lalaki ay maaaring magpasya na lagyan ng label ang lahat ng mga lalaki bilang mga scoundrels at iwasan sila ng buo. Mayroong isang partikular na lalaki na kabaligtaran ng lahat ng naranasan niya, at inihanda ng Diyos ang lalaking iyon na punasan ang kanyang mga luha. Ngunit ang kanyang kawalan ng kapanatagan ay darating sa larawan at masisira ang lahat para sa kanya. Pagalingin mo ang nakaraan mong sugat para masiguro ang iyong kinabukasan. Magkapareho ang comfort zone at arrival mentality, ngunit may kaunting pagkakaiba lang. Ang comfort zone ay kapag naabot mo na ang isang partikular na antas sa buhay at ayaw mo nang sumulong muli dahil pakiramdam mo ay sapat na ang iyong lugar para sa iyo. Sa kabilang banda, ang arrival mentality ay kapag hindi ka naniniwala na mayroon pa. Sa abot ng iyong pag-aalala, mas malaki ka na kaysa sa iba, at walang dapat magsabi sa iyo kung hindi man. Pride dapat yan. Hanggat nabubuhay ka, dapat kang magbigay ng puwang para sa higit na paglaki. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa sinumang natigil sa parehong lugar sa mahabang panahon. Deuteronomio 6:7 sinabi sa atin ng Panginoon nating Diyos sa Horeb, matagal na kayong nanatili sa bundok na ito. Maghiwalay kayo ng kampo at sumulong sa bulubunduking lupain ng mga Amorheo. Pumunta kayo sa lahat ng karatig na bayan sa Araba, sa mga kabundukan, sa kanlurang paanan, sa Negev, at sa tabi ng baybayin, hanggang sa lupain ng mga Kananyo, at sa malaking ilog ng Lebanon, hanggang sa ilog ng Ii. Ang mga anak ni Israel ay nagsimulang maging masyadong komportable sa bundok Horeb. Alam nilang dinadala sila ng Diyos hanggang sa ilog Euphrates, ngunit nagsimula silang magpahinga ng labis. Kailangang ipaalala ng Diyos kay Moses na oras na para lumipat sila, tulad ng sinasabi niya sa iyo ngayon na lumipat din. Dinadala ka ng Diyos sa napakalayo sa buhay. Huwag makinig sa kasinungalingan na sinasabi sa iyo ng dyablo sa iyong isip na okay ka kung nasaan ka. Habang ikaw ay nabubuhay, patuloy na humingi ng higit pa, magtrabaho para sa higit pa, at magsikap para sa higit pa. Walang pagretiro para sa mga banal sa lupa. Maaari ka lamang magretiro sa langit. Iunat ang iyong sarili ng higit sa limitasyon na itinakda mo para sa iyong sarili. Ipaglaban upang itulak ang iyong sarili mula sa likuran, kung saan ka nagtago, sa harapan, kung saan idinisenyo ng Diyos para sa iyo. Tandaan na ikaw ang ulo, hindi ang buntot. Huwag hayaang alisin ng dyablo ang iyong posisyon. Tinubos ka ni Kristo upang maging nasa itaas lamang sa lahat ng iyong mga pagsisikap at hindi sa ibaba. Ikaw ay itinalaga para sa itaas at hindi sa ibaba. Kaya, nasaan ka man ngayon sa spectrum ng buhay, tingnan ang iyong sarili na mas mataas at maghangad pa. Ang isa pang kakilakilabot na paraan ng paghijak ng dyablo sa iyong isip ay sa pamamagitan ng tinatawag kong mind neutralizer. Pinapahina nila ang pagiging epektibo ng isip. Kasama sa mga bagay na iyon ang katamaran, pagpapaliban, at pagdadahilan. Bukod sa nakakabawas ng lakas ng iyong pag-isip, sila rin ay nag-aaksaya ng oras.
Pananatilihin ka nilang umiikot sa iisang bilog sa loob ng maraming taon nang hindi nalalaman. Binigyan ka ng Diyos ng ideya, at naghihintay siya ngayon para sa iyo sa punto ng pagpapatupad upang bigyan ito ng kapangyarihan at gawin itong mabunga, ngunit nagbibigay ka ng mga dahilan. Masyado kang tamad na ilagay sa trabaho na magdadala ng resulta na kailangan mo. Palagi kang nag-aayos ng bagong araw para magsimula. Ang dyablo ay nakikipaglaban sa iyong isip dahil nakita niya ang pagpapalang naghihintay sa hakbang na iyon. Ano ang mararamdaman mo kapag nakita mo ang ibang tao na gumagawa ng parehong bagay na sinabi ng Diyos sa iyo na gawin at gumawa ng marka sa kanilang henerasyon, ngunit ikaw ay nasasayang dahil patuloy kang nagpapaliban? Ang pinaka-nakakainis na bahagi ay kapag napagtanto mo na maaari mong gawin ito ng mas mahusay kaysa sa kanila. Ibinigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng kailangan upang maalis ito, ngunit nag-atubili ka. I bet matatagalan bago makarecover sa ganoong sakit. Bago mo ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng iyong oras, pakinggan ang sinabi ng salmista sa awit 39:5, "Ginawa mo ang aking mga araw na isang lapad lamang ng kamay, ang haba ng aking mga taon ay parang wala sa harap mo." Hindi ko alam kung gaano kadalas ko ito dapat iparinig sa iyong mga tainga, ngunit alam mong wala kang oras. Ang pinakamagandang oras para gawin ito ay ngayon. Bumangon ka at magtrabaho. Ang isa pang kakilakilabot na paraan ng pakikipaglaban ng dyablo sa iyong isip ay sa pamamagitan ng mga adiksyon. Ito ang pinakamahalagang muog na maaaring gamitin ng dyablo sa iyong buhay. Napakalakas nito na hindi ka magkakaroon ng kapangyarihang humindi maliban kung tutulungan ka ng Diyos. Ito ay karaniwang nagsisimula ng banayad, ngunit maaaring mabilis na umakyat sa isang mapanirang puwersa na maaaring sumira sa iyong buhay at kapalaran. Walang maipagkakatiwala ang Diyos sa mga kamay ng isang taong nakikipaglaban sa mga adiksyon na maaaring gumana dahil ang tao ay nasa ilalim ng kakilakilabot na pagkaalipin. Isipin na nasa bilangguan at may nagdadala sa iyo ng sulat ng appointment sa trabaho para sa isang pagkakataon sa trabaho. Pwede ka bang pumunta? Papayagan ka ba ng iyong mga nagpapahirap? Ang tanging paraan ng pagtakas mula sa mga adiksyon ay sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Siya ang sagot sa bawat tanong ng lalaki. Walang kaligtasan, kalayaan mula sa kuta ng kaaway, o pagpapalaya sa iba maliban kay Jesus. Sinasabi ng Biblia sa Kolosas 2:14-15, nang kanselahin ang nakasulat na kodigo kasama ang mga tuntunin nito na laban sa atin at sumasalungat sa atin, inalis niya yon, ipinako sa krus. At nang alisin ang sandata ng mga kapangyarihan at mga otoridad, ginawa niya silang panoorin sa publiko, na nagtagumpay laban sa kanila sa pamamagitan ng krus. Dinisarmahan at nagtagumpay si Kristo laban sa puwersang iyon ng pagkagumon, at binigyan ka na niya ng tagumpay laban dito. Kaya, kailangan mong mabuhay o lumaban mula sa pananaw ng tagumpay. Ang isang malinaw na pag-unawa sa natapos na gawain ni Kristo sa Kalbaryo ay mahalaga sa iyong tagumpay. Sinasabi ng Biblia na mayroong pagbabago ng isip pagkatapos ng kaligtasan. Hindi na natin dala ang isip ng mundo, ngunit nasa atin na ngayon ang pag-isip ni Kristo. Minamahal, kung hindi mo pa isinuko ang iyong buhay kay Jesus noon, gawin mo ito at humingi ng tulong sa Kanya. Diyan nagsisimula ang lahat. Kakanselahin ng Kanyang dugo ang code ng addiction na iyon sa iyong buhay at i-disarm ang lahat ng kanilang kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Hindi mo maaaring taglayin ang pag-iisip ni Kristo, na nakahigit sa kaaway at kumikilos sa mas mataas na kaharian na lampas sa mga bulong ng kaaway, nang walang kaligtasan. Lumapit kay Jesus ngayon, gawin siyang Panginoon ng iyong buhay, at magsimulang mamuhay para at sa Kanya. Pinag-uusapan natin kung paano nilalabanan ni Satanas ang ating isipan upang hadlangan ang plano ng Diyos para sa ating buhay, at alam kong maaaring nagtataka kayo at nagtatanong kung paano ninyo malalampasan ang labanang ito. Ang mga praktikal na hakbang na dapat gawin upang manalo sa digmaang ito at mabawi ang iyong mga ari-arian sa Diyos ay nakabalangkas sa Efeso 6:12-18.
Tinatawag sila ng Biblia na buong baluti ng Diyos, kabilang ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, ang ebanghelyo ng kapayapaan, ang kalasag ng pananampalataya, ang helmet ng kaligtasan, ang tabak ng Espiritu, pananalangin sa Espiritu Santo palagi. Kapag epektibo mong ginamit ang lahat ng mga sandata na ito, ang dyablo ay walang magagawa kundi tumakbo mula sa iyong buhay, pabalik sa impyerno kung saan siya nabibilang. Ang katapusan ng paghahari ng dyablo sa iyong buhay ay dumating na ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa langit, Ikaw ang hari ng lahat ng mga hari at Panginoon ng lahat ng nilikha. Dinadakila ko ang iyong kamahalan dahil walang maihahambing sa iyo. Salamat sa regalo ng buhay, sa pagprotekta sa akin mula sa lahat ng mga aparato ng dyablo. Salamat sa lahat ng nakikita at hindi nakikitang mga laban na iyong ipinaglalaban para sa akin. Kung hindi dahil sa iyong mga awa, natupok na sana ako ngayon. Ako ay nagpapasalamat magpakailanman sa iyong pag-ibig. Nagpapasalamat ako sa iyong tulong at sa lahat ng mga pribilehiyong natamo ko dahil sa iyo. Salamat sa palagi mong ginagawang mas maganda at mas malaki ang buhay ko sa araw-araw. Pinupuri kita, Panginoon. Mahal na Panginoon, lumalapit ako sa iyo ngayon na may pusong puno ng pagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan at kalupitan. Lubos akong nagsisisi sa pagkakasala sa iyo at humihingi ako ng iyong kapatawaran ngayon. Panginoon, isinasamo ko ang dugo ni Jesus sa aking buhay para sa aking pagpapakabanal at hinihiling ko ang iyong awa. Panginoon, dalisayin mo ako sa lahat ng aking pagkukulang at pagalingin mo akong muli. Tumatanggap ako ng biyaya upang talunin ang bawat kapangyarihan ng kasalanan at sundin ang iyong mga utos sa pangalan ni Jesus. Pinapatawad ko rin ang mga nakasakit sa akin sa anumang paraan at idinadalangin ko na kaawaan mo sila. Tulungan mo akong mamuhay ng isang buhay na laging magpapasaya sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Mahal na Diyos, isinusuko ko sa iyo ang aking espiritu, kaluluwa, at katawan. Hinihiling ko na pangasiwaan mo ang aking isip mula ngayon at protektahan ito mula sa bawat laban na puwersa ng dyablo. Lumalaban ako sa bawat dyablo na lumalaban sa aking isipan. Gibain ko ang lahat ng kanilang mga kuta sa pangalan ni Jesus. Hayaan ang aking mga iniisip, intensyon, desisyon, alaala, pananaw, at damdamin na dalisayin ng mahalagang dugo ni Jesus. Ako ay nag-uutos at nagpapahayag na ang aking isip ay malaya sa bawat pag-atake ni Satanas. Ang liwanag ni Jesus ay sumisikat sa aking isipan. Ito ay tumatagos sa bawat sulok at krani, dinudurog ang bawat argumento, at pagpapanggap at dinadala ang bawat pag-isip sa pagsunod kay Kristo. Ama, lumalaban ako sa bawat takot, pag-aalinlangan, maling pag-isip, inferiority complex, mababang pagpapahalaga sa sarili, insecurities, comfort zone, arrival mentality, katamaran, procrastination, excuses, addictions, at lahat ng iba pang pagdurusa ng kaaway sa aking isipan na pumigil sa iyong magagandang plano para sa aking buhay na matupad. Inutusan ko ang kanilang mga kuta na sinira ngayon sa pangalan ni Jesus. Pinalaya ako ni Kristo sa bawat sumpa ng kautusan. Ipinako niya sa krus ang lahat ng sakit sa pag-isip na ito, at ngayon ay ipinapahayag ko na hindi na ako biktima ng alinman sa mga ito. Ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. Malaya na ako sa bawat hawak ng kaaway sa aking isipan ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat, Jesus, sa paghayag ng katotohanan ito at pagdeklara sa akin na malaya. Itinatag ko ang iyong pagpapalaya sa aking buhay ngayon at idineklara itong permanente sa mahalagang pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa dulo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-drop ang iyong mga taos-pusong komento, at ibahagi sa iba upang maging bahagi sila ng biyayang ito. Makikita kita sa susunod kong video. Pagpalain ka ng Diyos.